welcome back sa ating panibagong tutorial. So, mga simpleng tutorial lamang po kung saan magkakaroon kayo ng idea. So, pag-uusapan natin ang mga sukat o ano yung mga kailangan nating ilagay sa ating mga kitchen. So, dito sa may proyekto natin kung saan, ito, simpleng kitchen lang po siya. So, pwede kayong gumamit ng modular cabinet o kaya naman duco finish na cabinet. And then PVC, maraming uri ng boards, maraming uri ng mga pamamaraan. Pero eto, gagawin na natin to na kung saan i-share natin kung ano yung mga ginagawa natin based sa sukat, mga kamasta, no? So ngayon, bibigay ko sa inyo yung sukat na kung saan pwede nyong pagbasihan kung ganito yung kitchen ninyo. Kasama natin si Berhel para magsukat. So 3.62 o kaya 362 cm. Siyempre by 60 cm. Standard 60 cm natin, no? So ngayon, ang kukunin muna natin dito ay yung taas nitong nilagay natin na buhos. So ito, pwede nyong gamitin ay modular, pwede rin na buhos. Kagandahan lang kasi pagbuhos, mga kamasta, kumbaga ma-maintain mo na maayos yung ating base cabinet o kaya naman dito sa kitchen natin. Iba pa rin kasi yung tibay pagka merong buhos. Pero ang ginawa natin dito, pansin nyo, napaka-nipis. Ayan, no? Napaka-nipis, no? Kumbaga yung nipis na yan, enough na nipis niya para mabigyan niya ng lakas. Kasi kahit na tungtungan mo yan, matibay. So based dito sa may ginawa natin dito, may sukat natin, ayan, nasa 85 cm po yan. Tapos papatungan pa ho natin to ng quartz kung saan, o kaya naman granite kung saan ang kalalabasan niyan ay nasa 87, 88. So ganun po yun. So bali hindi, kumbaga naglalaro kasi tayo sa ating mga sink sa 85 up to 90 cm based sa ating kumbaga saktong sukat, mga kabasta, no? Po pwedeng mas mataas o kaya mas mababa. At least nag-i-start tayo sa 85 to 90 cm. Okay? So dito, kung napapansin nyo, may panel box tayo dito. So ang ginawa namin dyan, nilagyan pa rin namin siya ng enclosure na kung saan po pwede pa rin na tanggalin. Pwedeng tanggalin din yung takip niya, pwedeng tanggalin din yung kahit anong accessories na meron sa panel box natin, no? So ngayon dito binigyan natin ng maraming space para sa paglagyan kasi dahil ito ay paupahan, may enough o kaya lot space na kung saan paglalagyan ng mga gamit, mga kumusta, ng mga umuupa dito. So malaking bagay po yan, malaking bagay na meron tayong lagayan yan. Pwede mong gawin yung pantry o kaya kung ano man dyan, basta may storage tayo sa taas. And then dito naman sa baba, meron tayong mga sinusunod na mga sukat based dun sa mga given na kung saan may pull out tray tayo, trash bin tayo, meron tayong condiments tray, pull out tray, and then meron tayong cutlery tray. So dito, mga kamasta, kung napansin nyo to, yan, ito tatakpan ho namin yan. Ito kasi yung chamfered nya. So ibig sabihin, pag chamfered, wala tayong gagamitin dito na puller. So gagawin natin dyan yung mga edge ng ating mga takip ay yun na yung magiging puller natin. So china-chamfer natin yan. Kaya nga po may space dyan para may pantakip tayo sa chamfered nya. Okay? So baka mamaya tanongin natin bakit may awang pa. So yun po yung purpose po niya, mga kamasta. So pwede rin naman magtakip kayo dito, pero syempre siya pa yung space niya dito sa loob. Ngayon, mag-start tayo dito sa may pull-out tray natin, and then katapat niya ay condiments tray. So ito ay nasa 57 cm. So yung pull-out tray natin o kaya condiments tray, halos parehas na yung sukat nun. So bali yung bibilin natin ay nasa 50 cm up to 52 cm. Yun po yung bibilin natin. And then dito naman, ito gagawin namin siyang condiments tray na back to back. So meron tayo dito sa may right side, meron din dito sa left side. So ito, papalis ko to, no? So bali nailagay lang to ng ating installer, pero papaalis ko yan. And then syempre dito lagayan ng mga kaldero, ganyan. So pwede po yun. Tapos ito kasi tapat ng sink, ibig sabihin tapat ng sink po yan. And then dito naman ay maglalagay tayo dito ng bin cabinet. Pag tinatawag natin trash bin cabinet,
Yun po yung basurahan. So napaka-accessible na gamitin tong kitchen, gawa nga nung nandito na lahat. Kapag magluluto ka kasi o kaya naman maghuhugas ka, tapos may mga kalat na kung saan po pwede maitapon, nandito na lahat. Ganun din dito, kaldero, habang nagluluto ka, meron na rin yung condiment tray, nandito na rin. So yan na, ito yung magiging cooktop natin, no? So binigyan na lang natin ng enough na space yung cooktop, o pwede namang bawasan o kaya dagdagan na lang ton, kasi maglalagay pa naman ng granite o kaya quartz. And then dito naman sa ilalim nito, meron tayo ilalagay dito na space na kung saan yung ating ilalagay na cooktop ay may space sa ilalim niya. So pwede tayo maglagay doon ng kahit ano man, no? And then dito naman sa left side niya, ayan, sa left side natin, nandito na rin yung tangke natin, no? So pwede kayong kumuha ng sukat na sa 40 cm. Yung tangke kasi natin nasa 30 cm po yun. Tapos syempre maglalagay tayo ng space nasa 40 to 42 cm. And then yung the rest po pwede pa natin gawing pull out tray or pull out condiments tray, I mean. So yun yung mga ginagawa natin. Ayun, ito pa yung susunod na gagawin natin. Ayan, ito yung base cabinet natin, no? So ito yun yung ilalagay natin dyan. Okay, so sabi ko nga kanina po pwede nyo gamitin dyan yung modular, kasi sa kabila iba modular natin. So po pwede rin yun. Kahit anong boards pwede rin yung gamitin. Basta tama po yung application nyo ng mga paint, pagka ganitong mga plywood, mga kamasta. Kagaya nyan, meron tayo mga nakaprepare dyan. Bago nila itutulak lahat yan, meron pa tayong pangbabalot dyan. So marami pang gagawin. So yun ang kagandahan niya kapag konkreto yung ginagamit natin. So ito, space to na naka-open lang. So po pwede rin na naka-offset yung nakaibabaw, tapos yung nasa baba nito, kumbaga nakababa naman siya. Okay? So yung sukat pala na ito, mga kamasta, ay nasa 35 cm. Ayan, so yun yung mga sukat dyan. Okay? So ito pala, yung awang nito, kung napapansin nyo, ito yung lagayan ng yung range hood natin. So diretso yan, maglalagay tayo ng air duct, paakyat. So may nakaabang na ho dyan na PVC pipe niya, and then ibubutas na lang ho natin yon. Tapos diretso na ho siya na yung cooktop natin, ayusin na lang. Okay? So isa pa dito, wag na kakalimutan nyo lagayan ng outlet para sa range hood natin. It's either dito o kaya naman dito. So kung tingnan nyo yung likod ng cooktop ninyo, yung pinaka-accessible na pwede nyong paglagyan. Kasi napaka-importante yun na meron tayong paglagyan ng para dun sa may range hood natin. And then ganoon din sa may cooktop, dapat may outlet din po yan para walang nakalawit-lawit na mga wires niya. So maayos dapat lahat. Ganoon din sa mga pintuan nito, mga kamasa, dapat kasi ito ilalaminate namin yung doors nito. So abangan nyo yan. Yun yung gagawin natin dito sa ating mga doors nito, and then naka-chamfered na po siya. Okay? So, tingnan na lang natin yung mga natapos natin mga cabinet sa aking page, mga kamasta na.